Uy, kumusta? Kapag sinabing Pilipinas, ano agad ang naisip ninyo? For sure, marami sa atin, Luzon agad. Pero teka, bakit nga ba puso ng bansa ang tawag dito? Hindi lang yan dahil sa laki niya ha, may mas malalim na dahilan. So tara, samahan niyo kang alamin kung ano yon. Hayan, yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. Paano nga ba nangyari na ang isang isla naging sentro ng lahat? Mula sa lupa, sa historia, hanggang sa kung anong meron tayo ngayon. Handa na ba kayo? Let's go! Okay, para masagot yan, kailangan nating magsimula sa pinaka-basic, sa lupa mismo. Silipin natin yung geography ng Luzon. At maniwala kayo, isa itong lupain na puno ng, pagkakaiba. Kasi isipin nyo to, no? Sa isang isla pa lang, parang nakita mo na ang buong Pilipinas. Ganyan ang Luzon. Para siyang mini version ng buong bansa. Merong matataas na bundok, malalawak na palayan, at syempre, mga sikat na bulkan. Halimbawa, di ba, sa norte, andyan ang Cordillera. Grabe ang mga bundok dyan. Tapos, pagbaba mo, bubungad sa iyo ang Central Luzon, na kilala bilang Rice Granary of the Philippines. Sila yung literal na nagpapakain sa milyon-milyong Pinoy. At syempre, ano ba ang Luzon kung wala ang mga pamosong bulkan tulad ng Mayon at Taal? Plus, yung mga beaches na, wow, world class talaga. Pero alam nyo, hindi lang to tungkol sa mga magagandang tanawin. Itong lupaing to, saksiyan sa napakaraming nangyari. Bawat sulok ng Luzon may kwento. So tara, mag-time travel muna tayo. Okay, check this out. 2,000 years ago, imagine that. Inukit na ng mga ninuno natin yung Banawe Rice Terraces. Astig, no? Fast forward, dumating ang mga Espanyol. Itinayo nila yung Intramuros. Tapos, sumikat din ang Vigan bilang trading post. At ngayon, parehong UNESCO World Heritage Sites na yan. Ibang klase talaga. At speaking of the rice terraces, tinatawag yan na Eighth Wonder of the World. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang siya basta lumang structure. Buhay na buhay yan. Hanggang ngayon, tinatamnan pa rin yan ng mga Ifugao. It's a living testament, ika nga, sa galing ng mga ninuno natin. So itong lahat ng history na to, ito yung naging pundasyon para sa kung anong meron tayo ngayon. At ngayon, yun naman ang pag-usapin natin. Paano nga ba naging economic engine ng Pilipinas ang Luzon? Dito kitang-kita yung pagbabago, di ba? Noon, ang sentro ng kapangyarihan, Intramuros, yung walled city. Ngayon, ang tibok ng modernong business at innovation, nandoon sa BGC. Magkaiba yung itsura, pero pareho silang super importanteng chapter sa kwento ng Luzon. Milyon-milyon. Ano yan? Yan ang bilang ng mga trabahong nilikha ng BPO industry na ang sentro ay dito sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. Isipin mo, yung mga call center, mga tech support na kausap ng buong mundo, yan yung nagbigay ng magandang buhay sa napakaraming pamilyang Pilipino. So anong sikreto sa lakas ng ekonomiya ng Luzon? Well, yung teamwork ng iba't ibang sektor. Habang yung mga magsasaka natin nag-aani ng bigas, yung mga port naman natin busy sa international trade. Lahat sila may papel, lahat nag-aambag. Kaya naman napakatibay ng ekonomiya dito. Okay. Mula sa ekonomiya, lipat naman tayo sa piyan. Pag-usapan natin ang pagkain. Let's take a trip sa napakasarap na mundo ng mga pagkain sa Luzon. Ready na ba kayong magutom? Kasi naman, bawat rehiyon dito may sariling pambato. Sa Metro Manila, andyan ang klasik na pansit malabon. Sa Ilocos, yung pinakbet na siksik sa gulay. Sa Bicol, yung Bicol Express na may sipa ng anghang at creaminess ng gata. At pag malamig ang panahon, perfect yung mainit na lomi ng Batangas. Grabe, isang malaking food trip palaga ang Luzon. Pero alam nyo, hindi lang naman tanawin at pagkain ng Luzon. Ang pinakatunay na puso nito ay yung mga tao, yung kultura. Dito natin makikita ang kaluluwa ng Luzon, yung na tradisyon na humubog sa kung sino sila. At pag sinabing kultura, isa sa mga pinaka-iconic dyan ay ang bayanihan. Alam niyo yun, di ba? Isang salita na parang ang hirap i-translate, pero ramdam na ramdam mo. Ito yung spirit of community. Yung tipong magtutulungan-tulungan para buhatin ng isang bahay o para tulungan ng kapitbahay pagkatapos ng baglo. That spirit, nasa dugo na yan ng mga taga-Luzon. Ang ganda ng kultura ng Luzon kasi parang isang makulay na banig or tela.
hinabi mula sa iba't ibang sinuid. Andyan yung sinulid ng mga katutubong tradisyon sa Cordillera, tapos yung makikinang na sinulid ng mga piyesta. Siyempre, andyan din yung halo-halong impluensya ng mga Espanyol, Amerikano at iba pa. At kapag pinagsama-sama mo lahat yan, makakabuo ka ng isang napakagandang obra. At dito na tayo babalik sa tanong natin kanina. Bakit nga ba puso ng Pilipinas ang Luzon? Siguro, eto na yung sagot. Dahil dito sa Luzon, yung kasaysayan at yung modernong progreso, yung kalikasan at yung syudad, hindi sila magkaaway. Actually, magkayakap sila. Dito mo makikita na pwedeng-pwede palang magsabay ang nakaraan at ang hinaharap. Kaya ngayon, para sa inyo naman ang tanong, kung may chance kayo, anong side ng Luzon ang una niyong i-explore? Yung history ba o yung nature? Yung BGC ba o yung mga bukirin? Ano man ang mapili niyo, isa lang ang sigurado. Isang experience na hindi nyo malilimutan ang nag-ihintay. Yun lang muna for now. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa paglalakbay na to.